Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1561, bumalik sa isang pamilyar na lugar. Napakaraming tao ang nagkukumpulan sa bleachers, nag-uusap tungkol sa isang bagay. Dahil lumabas dito ang balita ng Everlasting Celestial Emperor, ang mga maimpluwensyang grupo mula sa lahat ng siyam na dakilang celestial na kastilyo ay dapat ipaalam sa lahat ang kanilang nalalaman. Narinig ko na may lumitaw na mga Everlasting Bronze Plate, kaya kung sino man ang mayroon nito, dapat silang magbahagi. Sabi ng isang malakas na cultivator na nakatayo sa bleachers. Sumasang-ayon ako. Ang siyam na dakilang Celestial Castle ay dapat ipaliwanag ang lahat ng malinaw. Hindi sila makikinabang sa lahat ng ito sa kanilang sarili. Sabi ng iba. May gusto ding sabihin ng grupo ko, ang Celestial Chi Castle. Sa katunayan, kung may makarinig tungkol sa mga bronze plate, mangyaring ibahagi ang nalalaman mo sa iba dahil hindi namin alam kung ano ang mga ito, at hindi pa namin narinig ang tungkol sa mga ito dati. Sabi ni Chi Yunxiao. Nawalan na ng kontrol ang Celestial Chi Castle sa maliit na mundo, ngunit pagkatapos nilang sabihin sa lahat na nakatira sila sa isang peking mundo, karamihan sa mga tao ay umalis na sa maliit na mundo. Bukod dito, sa mga tensyon sa pagitan ng Celestial Wen Castle at Celestial Chi Castle, ang pananatili sa maliit na mundo ay medyo mahirap. Iyon din ang iniisip ng Celestial Wen Castle. Sabi ni Wen Aofang. Nagmamadali silang bumalik pagkatapos marinig ang chismis. Sa pagkakataong ito, medyo iba ang katayuan sa lipunan ni Wen Aofang dahil maaari rin siyang kumatawan sa Qingdi Mountain. Hintayin mo na lang yung iba. Nakita ko sila sa Buzhao Mountain na naghihintay sa mga tao ng Yaoye Island. Dapat dumating sila kaagad. Sabi ng isang malakas na cultivator sa malamig na paraan. Hindi siya nang ahas na kontrahin ang Qingdi Mountain. Kinailangan nilang hintayin ang Celestial Qinling Palace at ang palasyo ng mga tao ng mga Diyos. Hindi naman sila nagmamadali. Hindi na nila kailangang maghintay ng masyadong haba. Dumating sa langit ang mga binata na nakasuot ng purple golden robe at Daoist robe. Sila ay naghihintay sa Great Celestial Palace of Thoughtfulness, alam na ang malalakas na cultivator ay nagtipon na doon. Mga disipulo mula sa Celestial Qinling Palace at sa palasyo ng mga Diyos. Sabi ng isang tao, ang isa sa mga binata ay may pambihirang chi at ang isa naman ay nakasuot ng Daoist robe. Qinzing mula sa Celestial Qinling Palace. Walang pakialam na sabi ng binata na nakasuot ng purple golden robe. Kahit na hindi pa siya nakakalusot sa Huangqi layer, mayroon siyang hindi kapanipaniwalang chi na nagmula sa kanya. Si Zuan Chen mula sa palasyo ng mga Diyos. Sabi ng binata na nakasuot ng Daoist robe. Makiupo ka, magalang na sabi ng isang malakas na tagapagsaka ng Celestial Wen Castle. Kinatawan ni na Qinzing at Zuan Chen ang Celestial Qinling Palace at ang palasyo ng mga Diyos, kaya kailangang igalang sila ng mga tao. Umupo si na Qinzing at Zuan Chen bago may nagtanong. Hindi mo pa ba nakikita ang kinatawan mula sa Yaoye Island? Naghintay kami ng ilang araw, ngunit walang nakita, kaya dumating kami. May namiss ba tayo? Tanong ni Qinzing. Nais ng lahat na marinig ang balita mula sa palasyo ng Everlasting Celestial Emperor. Kung wala silang natutunan, wala rin tayong magagawa. Malamig na sabi ng isang tao. Kumikislap ang mga mata ni na Qinzing at Zuan Chen. Ang siyam na dakilang Celestial Castle ay malamang na may ilang mga pahiwatig. Hintayin ang kinatawan ng Yaoye Island at pagkatapos ay makikita natin. Sabi ni Qinzing na walang pakialam. Walang nag-iisip. Pagkatapos nito, nagsimulang mag-chat ang lahat tungkol sa mga random na paksa. Naroon si Chi Yuchen, at mas malakas siya kaysa dati. Sa gilid ng Great Celestial Palace of Thoughtfulness, nakatitig si Zhou Tianruo kina Qinzing at Zuan Chen, na parehong mga cultivator sa pinakatuktok ng layer ng Zunqi. Iniisip niya kung gaano sila kalakas ngayon. Sa gilid ng Palace of Medicinal King, naroon si Naya Sheng, Guli, at Zia Tianfan. Nakabalik na silang lahat. Siyempre, ang mga kabataan mula sa Celestial Wen Castle ang karamihan. Bukod kay Wen Aofang, may dalawa pang tao. Kung nandoon si Lin Feng, makikilala niya sana ang dalawa sa kanya. Sina Wen Tiange at Wen Aozu. Nagpunta sila sa Celestial Wen Castle pagkatapos nilang maghiwalay ng landas sa disyerto. Sa di kalayuan, isang espada ang sumipol, dahilan para mapalingon ang lahat. May silhouette na nakasakay sa espadang iyon. Lin Feng. Nang marinig ni Chi Yuchen ang pangalang iyon, bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata, at kumikislap ang nakakasilaw na mga ilaw sa kanyang mga mata. Agad siyang naglabas ng walang laman na enerhiya sa espasyo kay Lin Feng. Inilabas din ni Zhou Tianruo ang gintong banal na chi. Tumingin si Chi Yunsheng kay Lin Feng at kumunat ang noo. Inalis ni Emperor Shen Yu si Lin Feng noon at nakipagkasundo kay Emperor ni Chen na ayusin ang ilang mga labanan sa hinaharap, ngunit hindi sinabi sa kanila ni Emperor ni Chen kung ano ang katayuan sa lipunan ni Emperor Shen Yu. Ngunit ngayon ay nakakagulat na bumalik si Lin Feng. Ang matandang lalaki mula sa Palace of Medicinal King ay biglang tumayo at pinandilatan si Lin Feng na may pagpatay sa kanyang mga mata. Ang cultivator na iyon ng Zunqi layer ay nang ahas na hilingin na ibalik niya ang gamit ni Emperor Yu, sinabi rin niyang pupunta siya sa kanilang Palace of Medicinal Kings balang araw at pagsisisihan sila. Siya ay labis na mayabang at nakakagulat, siya ay naglakas loob na bumalik.
Inalis ni Linfang ang kanyang espada at tumingin sa mga taong nakatayo sa kalangitan. Ramdam niya na maraming tao ang nakatingin sa kanya sa malamig na paraan ng mga sandaling iyon. Matagal nang hindi nagkita, lahat. Sabi ni Linfang na walang pakialam at mahinahon. Nakipagkamay ang matandang lalaki at lumitaw ang mga baging sa langit, na mabilis na pinalibutan si Linfang. Naglakas loob kang bumalik. Matanda, mas mabuting maging magalang ka, sabi ni Linfang sa matanda. Hindi ba sumama sa iyo si Emperor Shenyu? Tanong ng matanda, sinusubukang maunawaan kung ano ang nangyayari. Natatakot siya kay Emperor Shenyu at Linfang ay mukhang walang malasakit sa sandaling iyon, na parang hindi siya natatakot sa kanya. Bakit tayo magsasama? Sabi ni Linfang. Hindi pa rin maintindihan ng matanda. Hindi niya inisip ang Yaoye Island dahil ang populasyon ng Yaoye Island ay binubuo ng mga hayop at si Linfang ay isang tao. Kung gayon, pipalayan ko ang iyong pag-iling. Walang pakialam na sabi ng matanda. Tahimik na nagmamasid ang lahat. Gusto nilang makita kung bakit mukhang walang malasakit si Linfang sa harap ng labis na puot. Ikaw na matandang retard, subukan mo kung maglakas loob ka. Sabi ni Linfang, inilabas ang Yaoye Amulet at ipinakita ito sa matanda. Yaoye Amulet. Hindi makapaniwala ang matanda. Ikaw ang taga Yaoye Island. Tanong ni Qinzing kay Linfang. Ako ay taga Yaoye Island, ang pangalan ko ay Linfang. Sabi ni Linfang na walang pakialam. Si Emperor Shenyu ba ay mula sa Yaoye Island? Hindi nakakagulat na si Emperor ni Chen ay napakagalang kay Emperor Shenyu. Pareho silang mahusay na puwersa ng imperial. Ngayong kinakatawan na ni Linfang ang Yaoye Island, hindi na nila siya maate. Siya ay may parehong katayuan sa lipunan tulad ng Qingdi Mountain. Bukod pa rito, ang mga cultivator ng Yaoye Island ay pawang makapangyarihang mga hayop, bawat isa ay mas agresibo at brutal kaysa sa mga tao. Maging ang Qingdi Mountain ay hindi nang ahas na saktan ang Yaoye Island. Ikaw na matandang baliw, hindi mo pa rin inaalis ang iyong sarili. Sabi ni Linfang. Pagkatapos ay agad na naalala ng matanda ang kanyang mga baging. Ikaw na matandang baliw, sa susunod, huwag mo akong sisihin kung bakit hindi kita binalaan. Maging magalang. Kung hindi, ang Yaoye Island ay magpapadala ng kanilang pinakamalakas na cultivator upang harapin ka. Banta ni Linfang. Galit na galit ang matanda na patuloy siyang tinatawag ni Linfang na isang matandang retard, ngunit wala siyang magawa. Ngayon ay hindi niya maiwasang isipin kung kailan sinabi sa kanya ni Linfang na babayaran niya ang Palace of Medicinal King balang araw. Noon pa man ay hindi siya komportable kapag iniisip iyon at ngayon ay tila mas posible. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1562, bawat tao ay may sariling masasamang intensyon. Nagsisisi ka ba? Tanong ni Linfang. Walang nakakaalam kung nakikipag-usap siya sa palasyo ng Medicinal King o sa Celestial Chi Castle. Para sa matanda, ang ibig sabihin ay, nanghihinayang ka ba sa pagpapahiya sa aking guro noon? Kung tinulungan mo siya minsan, ano kaya ang nangyari? Para sa Celestial Chi Castle, ang ibig sabihin nito ay, nagsisisi ka ba na kontrolado mo ako? Siyempre, para kay Emperor Dong at Emperor Qi, iba ang ibig sabihin nito dahil masyadong malalim ang puot sa pagitan nila. Pagkatapos para kay Zhou Tianxiao at Zhou Tianrou, iba ang ibig sabihin nito. At naroon pa rin ang Celestial Sikong Castle. Tumawa ng malalim si Linfang. Makakaganti siya balang araw. Ngunit kailangan niyang umasa sa Yaoye Island sa ngayon. Talagang mamamatay siya. Naisip ng matandang lalaki mula sa Palace of Medicinal Kings. Siyempre, hindi nila maaaring patayin siya ng hayag. Taglay ni Linfang ang Yaoye Amulet, kung direktang papatayin ng Palace of Medicinal King si Linfang, papatayin sila ng Yaoye Island. Hindi ko akalain na magpapadala ng tao ang Yaoye Island sa pagkakataong ito. Nakangiting sabi ni Qinzing. Bukod sa nakakagulat na balitang ito, tila may mga tensyon sa pagitan ng taong iyon at ng siyam na dakilang kastilyo sa kalangitan. Linfang. Sigaw ng isang tao sa pagkakataong iyon. Tumingon si Linfang at nakita si Zhou Tianrou na pinakawalan ng gintong banal na di. Naging cultivator siya sa pinakatuktok ng layer ng Zunqi, at gusto pa rin niyang patayin si Linfang. Anong meron? Tanong ni Linfang. 3 beses na niya itong pinahiya. Nais ba niyang mapahiya sa ika-4 na pagkakataon? Ang target ni Linfang ay hindi na si Zhou Tianrou. Ito ay si Zhou Tianxiao. Mag-away tayo, sabi ni Zhou Tianrou. Tiningnan siya ni Linfang sa isang mapanghamak na paraan at mahinahong sinabi. Ang matatalo ay mamamatay, at ang Great Celestial Palace of Thoughtfulness ay hindi mapipigilan sa akin na patayin ka kung pumunta ka dito. Ang matatalo ay mamamatay. Tumibok ang puso ni Zhou Tianrou. Masyadong mapanganib ang ganoong uri ng taya, at ayaw ni Zhou Tianrou na isugal ang lahat ngayon. Nakaramdam siya ng hiya dahil hindi siya naglakas loob na lumaban. Kinuyam niya ang kanyang mga kamao, sinira na naman ni Linfang ang kanyang determinasyon. Palagi kang naging isang walang kwentang cultivator sa aking paningin, kaya huwag mo na akong subukan at kalabanan pa. Masyado ka lang mahina. Sabi ni Linfang, na ngayon ay parang demonyo. Ang demonyong boses ni Linfang ay sinusubukang impluwensyahan ang determinasyon ni Zhou Tianrou. Palagi kang isang walang kwentang cultivator sa aking paningin, ikaw ay masyadong mahina. Ang mga salitang iyon ay umalangaw sa utak ni Zhou Tianrou.
Hindi niya makakalimutan iyon, nanginginig siya sa galit. Zhou Tianruo. Sigaw ni Zhou Tianxiao ng napakalakas. Pagkatapos ay sinabi niya, huwag hayaang maimpluwensyahan ng sino man ang iyong determinasyon. Parang sisabog ang utak ni Zhou Tianruo. Dalawang boses ang umalangaw sa kanyang utak. Unti-unti siyang kumalma. Tiningnan niya si Lin Fang sa malamig na paraan, ngunit alam niyang wala siyang magagawa. Ang kapangyarihan ni Lin Fang ay maaaring makaimpluwensya sa kanyang determinasyon. Tumisi si Lin Fang kay Zhou Tianruo. Napakahina mo, sabi ni Lin Fang sa mahinang boses. Ang kanyang boses ay hindi naglalaman ng anumang lakas ng pagmumura ng demonyo sa pagkakataong ito, ngunit masakit pa rin. Phew! Pumikit si Zhou Tianruo at huminga ng malalim. Sinubukan niyang pasayahin ang sarili sa pamamagitan ng pagsasabi sa sarili na hindi niya hahayaang impluwensyahan siya ni Lin Fang kahit na ano paman. Si Lin Fang ay nakapasok na sa ikawalong layer ng Zunqi, kahit na siya ay napakalakas, siya ay magiging isang emperador din sa lalong madaling panahon. Lin Fang, halika at maupo ka, sabi ng isang malakas na cultivator sa gilid ng Celestial Wen Castle. Tumango si Lin Fang, hindi na niya muling tiningnan si Zhou Tianruo. Lin Fang, matagal nang hindi nagkita. Nakangiting sabi ni Wen Aozu at Wen Tiange. Nakakagulat, nagkita silang muli, at si Lin Fang ay miyembro ng Yaoye Island. Matagal-tagal na tayong hindi nagkita. Nakangiting sabi ni Lin Fang. Kahit na ang kanyang mga kaibigan ay pumunta na ngayon sa Celestial Wen Castle, hindi kailangang makaramdam ng hindi komportable si Lin Fang. Ngunit ang relasyon sa pagitan ni Lin Fang at ng Celestial Wen Castle ay nasa ilalim ng kaunting problema dahil si Wen Aofang ay disipulo ni Emperor Ni Chen. Sina Emperor Ni Chen at Emperor Shen Yu ay sumang-ayon na magkakaroon sila ng isang kompetisyon sa isang punto, kaya maaaring kailanganin ni Lin Fang at Wen Aofang na makipaglaban noon. Wen Aofang kay Lin Fang. Mukha siyang kalmado, kaya binati rin siya ni Lin Fang. Dahil dumating ang kinatawan ng Yaoye Island, maaari tayong bumalik sa ating paksa kung saan ay ang kastilyo ng Everlasting Celestial Emperor. Marami sa inyo ang nagsasabing wala silang alam, pero halatang kasinungalingan iyon. Sabi ng isang malakas na cultivator sa sandaling iyon. Kung walang nagsabi, paano sila makakahanap ng anumang mga pahiwatig? Kung wala kaming alam, ano ang masasabi namin sa iyo? Nandito na ang Qingdi Mountain at ang iba pa, kaya kung tatanungin nila kami, Celestial Qi Castle, sasabihin din nila sa iyo na wala kaming alam. Agresibong sabi ni Qi Yunsheng. Ano sa tingin mo? Tanong ng malakas na cultivator na iyon kay Lin Fang at sa iba pa. Dahil wala silang alam, ano ang magagawa natin? Sabi ni Wen Aofang na nakangiting walang pakialam. Galit na galit ang karamihan. Si Wen Aofang ay mula sa Qingdi Mountain at mula sa Celestial Wen Castle, kaya inisip lang niya ang kanyang mga personal na interes. Ang mga tao ay tumingin kay Qinzing, ang kanyang mga mata ay kumikislap habang tinanong niya si Lin Fang. Lin Fang, ikaw ang huling dumating. Mayroon ka bang mga ideya? Maaaring maghiwa-hiwalay ang mga tao at maghanap ng mga pahiwatig sa ilalim ng teritoryo ng siyam na dakilang kastilyo sa kalangitan, at kung may makakita ng isang bagay, maaari nilang isiga ito. Sabi ni Lin Fang. Sumasang-ayon ako kay Lin Fang. Ang lahat ay maaaring pumili ng isang palasyo at maghanap. Sumasang-ayon ba ang iba? Nakangiting tanong ni Qinzing. Hindi masama ang ideya ni Bang. Ang mga pahiwatig tungkol sa Everlasting Celestial Emperor's Palace ay tiyak na matatagpuan sa loob ng buffer zone. Qi Yunsheng, ano sa palagay mo? Tanong ng isang tao. Maaari kang pumunta sa Celestial Qi Castle. Sabi ni Qi Yunsheng na walang pakialam. Ang ibang mga kastilyo ay hindi natuwa sa pagpapasok ng iba, ngunit hindi sila maaaring tumanggi. Gusto mo bang magpahinga sa ating mga kastilyo ng ilang araw? Tanong ni Wen Aofang kina Lin Fang, Qinzing, at Zuan Chen. Tumango sina Qinzing at Zuan Chen, ngunit sinabi ni Lin Fang. Gusto ko ang Celestial Qi Castle, at sigurado akong paprotektahan ako ng Celestial Qi Castle dahil malakas sila. Bastos. Naisip ng ilang tao mula sa Celestial Qi Castle. Hindi lang nila kayang patayin si Lin Fang, ngunit kailangan din nilang protektahan siya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1563, isang bitag. Ang mga miyembro mula sa Celestial Qi Castle at ang Palace of Medicinal King ay kinasusuklaman si Lin Fang. Gusto pa nilang magplano laban sa kanya upang patayin siya, ngunit sa isang pangungusap lamang, nasira ni Lin Fang ang lahat ng kanilang mga plano. Mayroong hindi mabilang na mga isla na puno ng nakakatakot na mga hayop, at nakinig sila sa Yaoye Amulet. Kung ito ay tumunog, isang nakakatakot na hukbo ng mga hayop ang mamagitin. Kahit na ang siyam na dakilang Celestial Castle ay magkapit-bisig, ang Yaoye Island ay mas malakas pa rin kaysa sa kanila. Maging ang Qingdi Mountain ay hindi nang ahas na saktan sila. Pero iba ang iniisip ng Palace of Medicinal King. Nang marinig nila na gusto ni Lin Fang na manatili doon, kumislap ang mga mata ng mapuputing balbas na matandang lalaki. Kung nagawa nilang patayin si Lin Fang habang nananatili siya sa loob ng teritoryo ng Celestial Qi Castle, hindi sila masisisi. Siyempre, mas madaling sabihin kaysa gawin. Napansin ni Qi Yunsheng na ang Palace of Medicinal King ay nakatingin sa kanila, kaya tiningnan niya rin sila ng malamig na paraan. Gawin mo ang gusto mo, pwede kang pumunta kahit saan mo gusto. Tumayo si Lin Fang at ngumiti. Pagkatapos ay nagpakita siya sa harap ng mga tao mula sa Celestial Qi Castle.
Sinulyapan niya ang mga taong kilala niya, lalo na sina Emperor Dong at Emperor Qi na bumalik. Pakiusap. Sabi ni Qi Yunsheng na nakangiti kay Lin Fang. Mga mahal kong kaibigan, nagtitiwala ako na naging maayos ang iyong kalagayan mula noong huli tayong nagkita. Sabi ni Lin Fang sa dalawang emperador. Bukod kay Lin Fang, marami pang tao ang piniling pumunta sa Celestial Qi Castle at sumunod. Si Lin Fang ay bumalik sa Celestial Qi Castle, sa pagkakataong ito, na may isa pang katayuan sa lipunan. Noong nakaraan, nakontrol siya, ngunit sa pagkakataong ito ay mula siya sa isang puwersa ng imperial at hindi na niya kailangang magtago. Pagdating nila sa Celestial Qi Castle, pinangasiwaan ni Jin Chenjun ang pagprotekta kay Lin Fang. Dinala niya si Lin Fang sa isang courtyard at sinabing, Lin Fang, manatili ka rito, at kung may mangyari, tawagan mo ako. Sa labas ako magbabantay. Salamat, Jin Chenjun. Nakangiting sabi ni Lin Fang. Napaka-ipokrito nilang dalawa noong mga sandaling iyon na para bang magkaibigan sila. Hindi na makapaghintay si Jin Chenjun na sipain si Lin Fang palabas ng teritoryo ng Celestial Qi Castle. Napakahirap na protektahan si Lin Fang at maging magalang sa kanya. Gayunpaman, hindi siya nasaktan ni Lin Fang. Pagpasok sa looban, nagsimula siyang matulog at magsanay sa kanyang panaginip. Bukod sa pag-unawa sa puwersa at abstruse energies, si Lin Fang ay nakalusot sa ikawalong layer ng Zunqi. Ngunit ang antas ng paglilinang ay hindi ang pinakamahalagang bagay, ang mga abstruse na enerhiya at puwersa. Kinailangan niyang pagbutihin ang kanyang mga abstruse energies ng lubusan at pagkatapos ay magandang ideya na makapasok sa ikasyam na layer ng Zunqi. Sa wakas, mauunawaan niya ang mga cosmic energies at isama ang mga ito sa kanyang katawan. Ang pag-aaral kung paano kontrolin ang mga cosmic energies at pagsamahin ng mga ito kasama ng katawan ng isang tao ay isang napakakomplikadong proseso. Iba ito sa pag-unawa sa cosmic energies. Ang pag-unawa sa cosmic energies ay hindi nangangahulugan na ang isang cultivator ay pupunta sa Huangqi layer. Sa makatuwid, ang puwersa ay higit na mahalaga kaysa sa cosmic energies dahil kung ang puwersa ng isang cultivator ay hindi pinarami ng 1,000, hindi nila magagawa ang kanilang cosmic energies na magsama-sama sa kanilang katawan, at pagkatapos ay hindi sila makakalusot sa Huangqi layer. Hanggat ang dalawang kinakailangan ay natutugunan, at ang wastong antas ng paglilinang ay naabot, ang isang cultivator ay maaaring makapasok sa Huangqi layer. Siyempre, bihirang magkaroon ng puwersa na pinarami ng 1,000. Karamihan sa mga tao ay unang nakapasok sa ikasyam na layer ng Zunqi at pagkatapos ay natupad ang dalawang kinakailangan. Gayunpaman, exception si Lin Fang, ang mga cultivator sa pinakatuktok ng layer ng Zunqi ay natatakot na sa kanya, isang cultivator ng ikawalong layer ng Zunqi. Kahit si Zhou Tianruo ay hindi nang ahas na lumaban sa kanya. Naging madilim sa labas, ngunit medyo nabalisa ang Celestial Qi Castle dahil sa kanilang mga bisitang kanilang binabantayan. Minsan ng gabing iyon, biglang kumislap ang isang lugar sa loob ng Celestial Qi Castle, at lumitaw ang nakakasilaw na mga ilaw. Namumula ang langit doon ng maging isang celestial na palasyo. Tila isang kastilyo mula sa langit. Isang napakalaking salita din ang lumitaw sa palasyo. Walang hanggan. Ang mga tao mula sa Celestial Qi Castle ay namangha, ang Everlasting Emperor's Palace. Boom! Boom boom boom! Isang nakakatakot na Qi ang sumalakay sa kalangitan sa itaas ng teritoryo ng Celestial Qi Castle. Nasira ang ilang bahay habang maraming tao ang nagtapon sa kastilyo. Ano ang nangyayari? Sa isip ni Qi Yunsheng, tumataas sa ere. Nagkagulo ang mga tao, at naging magulo ang kapaligiran. Hindi maintindihan ni Qi Yunsheng kung ano ang nangyayari. Bakit lumitaw ang palasyo ng walang hanggang emperador doon? Sino ang nakabasag ng restricted strength sa bronze plate habang nasa ibabaw ng teritoryo ng Celestial Qi Castle? Pinagmamasdan ni Jin Chenjun ang palasyo at pinanood ang mga tao na dumadaloy. Kumunat ang noo niya, ano bang nangyayari? Bakit nagmamadali ang lahat sa Celestial Qi Castle? Bakit lumitaw ang palasyo doon? Parang pinagplanuhan. Ang sitwasyon ay wala sa kontrol. Naisip ni Jin Chenjun. Nag-aaway na ang mga tao sa lahat ng dako, sunod-sunod na gumuguho ang mga gusali. O hindi. Biglang tumalikod si Jin Chenjun at bumangon sa ere. Ang mga gintong ilaw ay tatatak sa mga gusaling iyon. Gayunpaman, sa parehong oras, ang nakakatakot na cosmic energies ay sumalakay sa kalangitan. Parang isang dambuhalang kamay ang humawak sa langit. Kabom! Naputol ang mga gintong ilaw nang lumitaw ang isang madilim na anino at damapo sa tabi ni Jin Chenjun. Sa di kalayuan, nagkaroon ng isang mahusay na labanan kaya marami sa mga gwardya ang nandoon, ngunit walang nakakaalam tungkol sa labanan na nagsimula sa panig ni Jin Chenjun. Isang napakalaking kamay ang bumaba at lumipat patungo kay Jin Chenjun. Kahit na hindi nito kayang patayin si Jin Chenjun, sapat na iyon para lumipad siya palayo. May gustong pumatay kay Lin Fang. Sigaw ni Jin Chenjun. Naging gintong liwanag siya habang lumilipad sa unahan ngunit sinalakay muli ng dambuhalang kamay. Sa pagkakataong ito ay nabasag ang kanyang gintong baluti habang pinalipad siya. May gustong pumatay kay Lin Fang. Narinig ni na Qi Yunsheng at Qi Yunxiao si Jin Chenjun, ngunit medyo malayo sila. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1564, bantayan ng iyong salita. Si Qi Yunsheng at Qi Yunxiao ay nagsimulang tumakbo na parang mga baliw na lalaki.
Gumamit din siya ng walang laman na espasyo na cosmic energy para gumalaw ng mas mabilis. Ngunit sa oras na iyon, kahit na sila ay mabilis, ang isang katamtamang antas na emperador ay madaling makapatay ng isang Zone Cultivator. Sa sandaling iyon, maraming mga gusali ang nasira na. Tumingon ang madilim na silhouette sa paligid ngunit hindi nakita si Lin Fang. Gayunpaman, malamig siyang ngumiti, kapaki-pakinabang bang magtago sa ilalim ng lupa. Biz. Isang dambuhalang kamay ang bumaba mula sa langit at bumagsak sa lupa. Tinamaan si Lin Fang ng pag-ataking iyon, na naging sanhi ng kanyang marahas na pag-iling. Ngunit pagkatapos, nawala muli si Lin Fang. Nagulat ang malakas na cultivator. Isang banal na sandata. Si Lin Fang ay mayroong walang laman na banal na sandata na nagbigay daan sa kanya na muling lumitaw ilang daang metro ang layo. Para sa cultivator na iyon, walang halaga ang ganoong distansya, ngunit ang problema ay wala na siyang oras sa mabilis na pagdating ni Qi Yunxiao. Asar. Isang sinag ng liwanag ang naging sanhi ng pagyanig ng langit. Sabay na umatake sina Qi Yunsheng at Qi Yunxiao. Naglabas ng puwersa ang kalaban na mabilis na pinalibutan si Lin Fang, at pagkatapos ay tumakbo siya patungo sa kanya. Subukan mo kung maglakaslub ka. Galit na sigaw ni Qi Yunxiao. Sinuntok niya ang hangin sa direksyong iyon, na naging dahilan ng pagyanig ng langit. Lumapag ang kalaban sa harap ni Lin Fang, hindi makagalaw si Lin Fang dahil sa lakas. Namutla ang mukha ni na Qi Yunsheng at Qi Yunxiao. Kahit na umaasa silang mamamatay si Lin Fang sa isang punto, hindi sila umaasa na mamamatay siya doon. Mamatay. Sinabi na ang maitim na silweta ay naglalabas ng matalas na sword energies patungo kay Lin Fang. Nakangiti na siya. Wind chant. Isang malakas na hangin ang nagsimulang umihip, bumalot kay Lin Fang, at tinatangay siya. Nabawasan ang kalaban, matigas ang kanyang ngiti. Wala na siya. Paano naging posible iyon? Inangat niya ang kanyang ulo at nakita niya si Lin Fang malapit sa Qi Yunsheng at Qi Yunxiao. Sa kanyang puwersa, na pinarami ng 1,000, si Lin Fang ay nagtataglay pa rin ng nakakatakot na bilis. Nangangahulugan ito na malamang na na-multiply na ng 1,000 ang puwersa ni Lin Fang. Bakit hindi mo ginamit ang iyong tunay na lakas? Tanong ni Qi Yunxiao sa malamig na paraan. Ang taong iyon ay hindi gumamit ng mga tunay na kasanayan o diskarte, purong cosmic energies lamang. Malamang ayaw nilang kilalanin. Maraming tao ang sumugod, lahat sila ay malalakas na cultivator mula sa Celestial Qi Castle. Gayunpaman, mayroon silang kakaibang ngiti na naging dahilan para hindi komportable si Qi Yunxiao at ang iba pa. Ang lakas ng kosmiko ay naging isang espada, tulad ng dati, ito ay purong cosmic energy. Ang cultivator na iyon ay hindi gumamit ng mga kasanayan o pamamaraan. Protektahan si Lin Fang. Sigaw ni Qi Yunxiao. Agad na pinrotektahan ng isang emperador si Lin Fang, at si Lin Fang ay tumakbo pabalik. Ang taong gustong pumatay sa kanya ay isang katamtamang antas na emperador, kaya kinailangan ni Lin Fang na lumayo sa abot ng kanyang makakaya. Biz. Isang nakakatakot na lakas ang biglang bumalot kay Lin Fang, binuhusan siya ng malamig na pawis. Mag-ingat ka, sigaw ng isang tao kay Lin Fang. Isang cultivator ng ikasyam na layer ng Zun Qi ang naglabas ng sword energy sa likod ni Lin Fang, na ngayon ay gumagalaw patungo sa kanya. Isa itong cultivator mula sa Celestial Qi Castle, ngunit gusto niya itong patayin. Dapat gusto mong mamatay. Sigaw ni Jin Chenjun habang nilalabas ang sariling puwersa. Biglang hindi na makagalaw ang taong iyon. Pagkatapos, sumabog ang kanyang katawan habang sinusubukang kumawala. Bakit sinasalakay ng mga tao mula sa Celestial Qi Castle si Lin Fang? Nagpakamatay sila sa pamamagitan ng pag-atake kay Lin Fang. Kasabay nito, mas maraming ilaw ang namuo nang lumitaw muli ang palasyo ng Everlasting Celestial Emperor. Nababaliw na ang mga tao. May mga labanan sa lahat ng dako, at mas maraming tao ang dumarating sa Celestial Qi Castle. Hindi rin sila napigilan ng Celestial Qi Castle, lahat sila ay mga emperador. Celestial Qi Castle, sabi mo wala kang alam at ngayon, dalawang Everlasting Bronze Plate ang lumitaw sa loob ng Celestial Qi Castle. Nagsinungaling ka, alam ng mga tao ng Celestial Qi Castle ang lahat. Sabi ng iba, talaga, lalo na si Qi Yunsheng, isa siyang cultivator mula sa Qingdi Mountain. Siya sa kabila ng mga tao, kaya dapat nating hulihin at tanungin siya. Maraming malalakas na cultivator ang nagtipon-tipon, na naging sanhi ng pamumutla ng mga mukha ng mga tao ng Celestial Qi Castle. Patayin sila, o hulihin sila at pilitin ang katotohanan sa kanila. Walang humpay na sabi ng mga tao. Nawalan ng kontrol ang Celestial Qi Castle. Si Emperor Dong at Emperor Qi ay nanunood ng mga laban, walang imap. Laming-galing si Lin Fang sa paligid, tinitingnan ang lahat ng labanan. Hindi lang siya inaatake ng mga tao, inaatake din nila ang Celestial Qi Castle. Ang pagpatay sa kanya habang siya ay nasa teritoryo ng Celestial Qi Castle ay isang magandang paraan para pumatay ng dalawang ibon gamit ang isang bato. Protektahan si Lin Fang. Sigaw ni Qi Yunxiao. Sa pagkakataong iyon, mukha siyang galit na galit. Imposibleng gumawa ng kumpletong massacre sa kanilang teritoryo dahil malalakas ang kanilang mga cultivator, ngunit si Lin Fang ay masyadong mahina at napakadaling pantirya. Nang sabihin niya iyon, mas maraming sword energies ang lumipat patungo kay Lin Fang. May umatake na naman sa kanya. Biglang tumalikod si Lin Fang at isang puwersa na pinarami ng 1,000 ang pumaligid sa katawan ng kanyang kalaban.
Sa isang iglap, naramdaman ng taong iyon na nakulong sila sa putik. Gumalaw si Lin Fang na parang hangin at sinuntok ang kanyang kalaban. May ilang mga kaluskos bago pumutok ang kanilang mga organo. Halika sa gitna. Sabi ni Jin Chenjun kay Lin Fang. Pinalibutan nila si Lin Fang, nililimitahan ng mga anggulo na maaaring lapitan ng mga kaaway. Ang isa sa kanilang mga tao ay dumating malapit sa Lin Fang nang mas mabilis kaysa sa lahat. Kabom! Kinandensado ni Lin Fang ang demonyong chi sa kanyang kamao at sinuntok ang ulo ng kalaban, dahilan upang ito ay sumabog. Ikaw. Tumingin si Jin Chenjun kay Lin Fang sa malamig na paraan. Sinulyapan siya ni Lin Fang at sinabing, wala akong tiwala sa mga tao mula sa Celestial Chi Castle. Kung may lumalapit pa, papatayin ko. Inatake na siya ng ilang tao mula sa Celestial Chi Castle, kaya paano siya nakakaramdam ng ligtas? Maaari pa rin nilang protektahan siya ngunit mula sa malayo. Hindi mo alam kung paano ibahin ang mabuti sa masama, dapat kang mamatay. Malamig na sabi ni Emperor Qi. Sinulyapan ni Lin Fang si Emperor Qi habang tumatalon patungo sa kanya. Biglang lumitaw ang mga sword lights. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Emperor Qi, namuo ang cosmic energies sa harap niya, ngunit ang sword energies ay patuloy na gumagalaw patungo sa kanya. Itinaas niya ang kanyang kamay para harangin ang espada gamit ang kanyang laman na naglalaman ng cosmic energies. Gayunpaman, masyadong mabilis na kumilos si Lin Fang. Nagulat si Emperor Qi at napatras, kasabay nito, ang puwersang pumalibot sa katawan ni Lin Fang. Ngunit kahit na noon, patuloy siyang gumagalaw na parang hangin habang nagbabanta sa buhay ni Emperor Qi. Pinagsalikop ni Emperor Qi ang kanyang mga kamay at tumunog ang pagsabog. Naputol ang cosmic energies at tumulo ang dugo mula sa kamay niya. Noong nakaraan, binalaan ko ang mga tao mula sa Palace of Medicinal Kings, at ngayon ay binabalaan ko kayo. Kapag kinausap mo ako sa hinaharap, mas mabuting bantayan mo ang iyong mga salita. Sigaw ni Lin Fang. Hindi nakaimik si Emperor Qi. Ang walang kapantay na martial god, unyugto. Kabanata 1564, mapa ng palasyo ng dakilang emperador. Siya ay naging napakalakas na, isip ni Emperor Qi. Nagtataglay siya ng puwersa na pinarami ng 1,000, na nangangahulugang kapag inatake siya ni Emperor Qi gamit ang sarili niyang puwersa, wala itong epekto. Tiningnan ni Emperor Qi ang mapang hamak na ekspresyon ni Lin Fang at malamig na umungol. Sa loob-loob niya, nanginginig siya. Ibinaba niya ang ulo, nakatingin sa kamay niyang duguan. Maaari nang masaktan ni Lin Fang ang mga emperador. Malayo pa kay Lin Fang na talunin ng isang emperador kapag ginamit nila ang kanilang buong lakas, ngunit muli, ginamit ba ni Lin Fang ang kanyang buong lakas noon? Hindi alam ni Emperor Qi kung gaano kalakas si Lin Fang. Hindi rin alam ng mga nakapaligid sa kanila, ngunit napanood nila kung paano sinaktan ni Lin Fang ang isang emperador. Si Emperor Qi ay isang mahinang emperador, ngunit hindi mahalaga, siya ay isang emperador at kinokontrol ang cosmic energies. Hindi nakakagulat na naglakas loob siyang kumilos ng agresibo at mayabang. Tama siya, hindi talaga siya makakalaban ni Zhou Tianrou. Naisip ng karamihan. Tumayo si Lin Fang kay Emperor Qi at tumingin sa mga labanan sa paligid niya. Nagpatuloy ang pag-aaway ng mga tao sa paligid. Mabilis na nalaman ni Lin Fang na hindi lamang 2 bronze na plato, dahil may lumitaw na isa pang palasyo. Ang 3 palasyo ay pinagdugtong bago sila naging isang kastilyo. May isang gintong mapa na nabuo sa ibaba ng kastilyong iyon. Maraming tao ang tumigil sa pakikipaglaban nang lumabas ang mapa. Nang mag-condense ng mga kastilyo, alam na nila kung ano ang nangyayari. Ang mapa ng walang hanggang dakilang palasyo ng emperador. Akala nila na ang mapa na iyon ay maaaring sabihin sa kanila kung nasaan ang dakilang imperyo, kaya lahat ay nakatitig dito ng may katakawan. Maging ang pakikipaglaban sa Celestial Chi Castle ay tumigil na. Iyan ay isang sorpresa. Isip ni Lin Fang. Hindi inakala ng mga may bronze plate na magdudugtong sila at lilikha ng isang palasyo. Ang pangatlo ay naglabas ng kanyang tansong plato dahil lamang nakita niya na ang unang 2 ay konektado. Bukod pa rito, hindi kumpleto ang mapa. Ang isang bahagi ng mapa ay nawawala, na nagpapahiwatig na ang 2 tansong plato ay nawawala pa rin. Lahat, sino ang may ika-4 at ika-5 bronze plate? Mangyaring ilabas sila. Sabi ng isang tao. Kung wala ang iba pa, imposibleng malaman kung saan pupunta. Hindi ko akalain na ang bronze plate ay talagang may kinalaman sa palasyo. Isip ni Lin Fang. Hindi rin naman siguro alam iyon ng matanda, kung hindi ay hindi niya ito ibebenta ng ganoon kadali. Nag-iisip si Lin Fang kung dapat niya itong ilabas o hindi. Akin na ang pang-4. Sabi ng isang tao sa sandaling iyon, ito ay si Qi Yunxiao. Dahil mayroon kang pang-4, alisin mo ito. Sabi ng isang tao. Sa katunayan, marahil pagkatapos ay lumitaw ang buong bagay. Tiningnan sila ni Qi Yunxiao sa malamig na paraan at walang pakialam na sinabi. Inatake ng mga tao ang Celestial Chi Castle, ang aking mga kapwa-miyembro, at ang aking sarili. Bukod dito, may mga taong nagplano laban kay Lin Fang. Kung ilalabas ko ang ika-4 na bronze plate, paano ako makakasigurado na walang mangyayari sa atin? Anong gusto mo? Tanong ng isang tao. Lahat ay lumipat pabalik 10,000 metro. Ang mga miyembro lamang mula sa Celestial Chi Castle ang maaaring manatili dito. Kung may gumalaw kapag inilabas ko, babawiin ko, sabi ni Qi Yunxiao.
Chi Yunxiao, gusto mo lang kunin ang mapa para sa iyong sarili. Paano kung ibalik mo ang plate pagkatapos mong makita at kabisado ang mapa? Sabi ng ilang tao. Hindi sila nasiyahan dahil hindi sila kumbinsido na nakikita nila ang mapa mula sa malayong iyon. Dahil wala kang tiwala sa akin, may pangalawang pagpipilian. Ang iba pang mga may-ari ng mga bronze plate ay maaaring ibalik ang mga ito at maaari tayong magkasundo sa isang lugar na magkikita. Sa ganoong paraan, wala nang magdudulot ng anumang gulo para sa Celestial Chi Castle. Sabi ni Chi Yunxiao, nakatingin sa mga tao. Hindi. Kung hindi kinuha ng Celestial Chi Castle ang bronze plate, kung gayon. Sabi ng ilang tao sa paligid niya. Walang handang sumuko. Biz. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nagsimulang umihip ang malakas na hangin nang may humila sa kanilang tansong plato. Maglakas loob ka ba? Sabi ng karamihan. Sinundan nilang lahat ang bronze plate. Agad nilang nakalimutan ang tungkol sa mapa habang hinahabol nila ang taong iyon. Malamig na ngumiti si Chi Yunxiao. Naintindihan ng taong iyon ang ibig niyang sabihin. Maaaring ibalik ng mga may-ari ang kanilang mga tansong plato at maaari silang sumang-ayon sa ibang petsa upang tingnan ang mapa. Ang ibig sabihin nito ay, ang mga may-ari at siya ay nag-iisa nang wala ang iba. Hindi gaanong nag-react nang sabihin niya iyon. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang ilang chi sa paligid ni Lin Feng, lumingon upang makita ang ilang silhouette na nakapalibot sa kanya. Ha? Tumingin si Lin Feng sa mga taong iyon. Yaong mga taong sumusubok na salakayin siya sa dilim ay nandoon na ngayon. Ang mga taong iyon ay pawang mula sa siyam na dakilang Celestial Castle. Tumigil na ang lahat, maaari mong kunin ang mga bronze plate. Sabi ng isang emperador mula sa Celestial Wen Castle. Napatigil ang lahat nang sabihin niya iyon. Marami ng bangkay na nakahandusay sa paligid niya, kaya alam nilang hindi sila makakalaban sa kanya. Ilabas muli ang bronze plate at ipakita ang mapa sa lahat. Sabi ng isang malakas na cultivator mula sa Great Celestial Palace of Thoughtfulness. Naibalik na ang dalawang bronze plate, kaya isa pa ang kailangan nila. Tatlong bronze plate na muling nagkadugtong. Pagkatapos ay tumingin ang mga taong iyon kay Chi Yunxiao at sinabing, Brother Chi, kunin mo ang bronze plate mo. Dahil nandito ang lahat, bakit hindi? Nakangiting sabi ni Chi Yunxiao. Naglakad siya pasulong at hinihagis ang kanyang bronze plate. Ang ika-4 na liwanag ay lumitaw, at ang 4 na tansong plato ay nagkadugtong. Bagamat lumitaw muli ang mapa, hindi pa rin ito kompleto. Tumingin ang karamihan sa mapa, ang bahaging nawawala sa gitna ay tila isang mahalagang bahagi. Imposible. Biglang namutla ang mukha ng emperador na may puting balbas. Paano?